Marahil marami na sa inyo yung nakapanood dito kay Sampaguita Girl at si Manong Guard doon sa SM Mega Mall na kung saan nag-viral na to. Talagang marami ng nag-content, di ba? So, at na-interview na rin itong si Sampaguita Girl about sa mga nangyari and hindi po siya minor de edad. No, nasa mga 20 plus na siya. And actually, ah, nag-aaral siya sa private school na scholar. So 50% lang ata ang binabayaran siya tuition fee niya. And why she is doing this pagbibenta ng sampagita dahil balita ko based doon sa mga naunang mga nakwento na parang yung bahay nila is dinemolish. So talagang nag-struggle sila para magkaroon ng extra income. No, and one way of this is yan, nagbebenta sila ng sampagita and she's wearing a high school uniform. She's wearing a high school uniform pero ang totoo nasa college na ata siya and taking up a certain course. No, and bakit niya ginagawa yung pagsusuot na yun according doon sa mga kwento is yun yung luma niyang damit. No? Pero kung mapapansin niyo bakit nakasapatos pa? No, ako napansin ko lang naman. I'm not saying na there's something wrong. Well, kung talagang yun na yung luma mong damit, gamitin mo. Ika nga. But, ang mga kwento pa is ginagawa niya yon after ng school niya and kung bakit siya nandoon sa lugar na yon dahil mas mabenta, mas mabilis daw bumenta doon. So, yun yung mga kwentong narinig natin at nagsalita na itong si Sampaguita Girl. So, wala pa tayong masyadong narinig doon sa security guard. No? So, in this video, I will share yung saloobin naman ng security guard. No, yung sinasabing security guard, hindi makita yung mukha niya kasi naka-face mask siya. But mukhang siya daw yung yung gwardiya na yon. Na based sa pagkakaalam ko rin is natanggal na siya sa trabaho niya. No? Parang tinanggal siya ng agency na kung saan siya nagtatrabaho. At bago po ako magpatuloy, welcome po sa akin channel. Issue lang po tayo, walang personalan. No? Lahat po ng aking mga ginagawa at sinasabi or opinion na binibigay ko sa aking mga content is pawang aking mga pagkakaintindi lang, no? And yun po ay base sa kung ano yung natindihan ko, narinig ko, nabasa ko, at napanood ko sa sinishare kong opinion ko sa mga videos ko. Alright, so tingnan po natin or pakinggan po natin yung side ng security guard na umaway or nanipa doon sa bata. No? Ay, hindi na siya bata, sorry. Sorry for using the bata kasi ano na to dalaga na. Kumbaga, nasa 21 na siya. Medyo maliit lang siguro siya sa height, pero hindi na siya minor. No? Hindi na siya minor. Kaya labas na rito yung child abuse. Alright, so pakinggan po natin ang side ni Manong Guard with regards dito sa video na to na kung saan yun nga yung naging kwento. Ha? So, let's see. So, ito po yun. Pakinggan po natin pare-pareho. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po ay humihingi po ako ng pasensya sa mga nakapanood doon sa video nag-viral doon sa batang nagtitinda ng sampagita. Hindi ko po yun ginusto, sinusunod ko lang po yung trabaho ko bilang security guard. Sana po maintindihan nyo. Pero doon po sa napanood ko na video, yung... Well, doon sa pagsunod mo sa trabaho ni Kuya, di ba? Normal po yun. Talagang you're under... mayroon pang mas nakakataas sa inyo para sumunod doon sa mga inuutos sa inyo. But yun lang naman talaga yung medyo naging hindi maganda dahil yung tolerance niya, yung inis niya, hindi niya na-control. Kaya niya nagawa yun. Yan maririnig naman natin sa mga susunod na video na kung saan sinasabi niya talaga na ilang beses niya pinaalis na. Medyo may kakulitan din yung dalagita na yun o dalaga na yun, yung babae na yun. Kaya siguro nagawa ni Kuya but it's too much ika nga. Diba? Bilang gwardya, yung maximum tolerance mo pa rin is dapat pinapairal. No? Yun lang naman yun. Ay ng bata nagsalita na, sabi niya, isa daw siya mabait na magulang. Okay, ito lang po yung saloobin ko. Kung magulang po kayo, sana
nagpaka-magulang po kayo. Hindi niyo po sana pinapayagan yung anak niyo na nagtitinda kung saan-saan. At saka doon sa bata na sabi niyo ay bata yun, makulit. Opo, makulit nga po at bata. Sa totoo po ay nakulitan na po ako sa kanya. Bilang pagsunod ko sa trabaho o sa pagsunod ko sa nakakataas sa akin, sinaway ko po yung bata. Pero ayaw po magpasaway ng anak niyo. Okay, so dun sa sinasabi ni Kuya naman na ah, dapat hindi hinahayaan na magbenta. Well, may mga bagay po kasi na hindi kaya, no? Medyo nahihirapan ng mga magulang and initiative ng mga bata na tumulong. And hindi rin alam ni Kuya yung buong storya kung bakit ginagawa ng bata na yun. So nalaman na lang nung na-interview siya at doon nalaman na nag-iipon or kailangan nila ng pera dahil ang kanilang bahay nga ay na-demolish. So tumutulong lang yung mga bata, no? Maybe fortunate yung mga anak ni Kuya dahil hindi niya pinagtitinda kung may anak man siya, no, ng sampagita, pero yun po yung realidad sa Pilipinas. No, marami pong actually hindi na siya bata eh. Let's not use the word bata dahil dalaga na siya, no? Well, may mga ganung bagay talaga na kailangang tumulong ng mga anak. No? Dito sa Pilipinas, normal na yan na nagtatrabaho talaga yung mga anak, lalo't hindi kaya ng mga magulang. So, kung ang pagbebenta ng sampagita ay isa sa paraan para siya ay makatulong, so hindi po yun magiging kasalanan ng mga magulang, lalo't, di ba, hindi kaya ng magulang yung ginagawa. But as far as I know, lahat naman sila ata nagtitinda talaga ng sampagita. Way of living talaga na doon ata talaga sila kumukuha ng panggastos nila. Kasi may kapatid pa siya na ganyan din ang ginagawa. Mga magulang nila ata nagtitinda rin talaga ng sampagita. Hindi ko po talaga ginusto yung nangyari, inuulit. Tsaka yun nga, so inamin niya na rin mismo na nakulitan siya, which means ilang beses niya nang pinalis yung dalagita na yun or yung dalaga na yun. Kaya siguro hindi na makapagpigil si Kuya, nagawa niya yun. Nagawa niya yun, but still, mali yun. Sabi nga nila, may hawak ang baril. What if sa kakulitan niya, baril yan, we don't know. Diba? Hindi naman natin sinasabi na babarilin ni Kuya yung bata. No, hindi naman sa ganun. But you have, diba, the weapon na hindi natin masasabi kung ano yung biglang pumasok sa isip mo, maigi, ganun lang yung ginawa niya, no? Hindi naman sa na ano, no? Although mali pa rin naman yung ginawa niya dahil natadyakan niya. And I think nag-react si Kuya kasi nga nag-react din lang naman yung bata dahil yung sampagitan niya nasira nahablot, 'di ba? Sumabit sa kamay ata ni Kuya. So doon nag-react yung bata at kaya niya nasipa rin, no? So ang point dito is si Kuya dapat kasi ang pagkakaalam ko ang rules na ini-implement dito sa mga gwardiya is more on nasa military style ng rules na ginagamit. Kaya yung tolerance, no, maximum tolerance nila in handling this kind of situation, and may mga briefing naman siguro sila niyan di ba? Oo, nagbabantay kayo sa mall, part ng trabaho ninyo yung manita, pero yung tolerance nyo towards this kind of people medyo mahaba dapat. And kung kakaya ninyong laruin or pakiusapan, di ba? Yun yung mas maganda. Pero yung manakit, which is sa situation na to, nakita talaga, di ba? Talagang ganun Kung makulit sila, dapat mas magiging makulit kayo. Parte ng trabaho ninyo, yung manita, at pakiusapan din naman sila. No? Pero yung manakit, yung lethal force, medyo, kumbaga last option nyo na yun no? Unless gamitan din kayo ng mga lethal actions, di ba? So, fatal actions, di ba? So, hindi pa rin kumbaga justifiable yung ginawa ni Kuya, no? At umami naman na si Kuya na nakulitan talaga siya sa bata, kaya niya nagawa yun. Ito po, doon po sa nagsasabi na wala daw akong awa. Inuulit ko po, sumusunod lang po ako sa utos. Meron din pong naghihintay sa akin sa bahay.
Ah, So kung sumusunod ka man kuya sa utos, siguro hindi naman kasama dun sa utos na yun, na manakit kayo. Di ba? I don't think nakasama sa utos yung kayo mananakit. Di ba? Kasi, ano yun, kalokohan yun. Mali naman yun. So, oo, alam naman ng lahat yan na sumusunod lang kayo sa pinag-uutos ninyo. At ang pinag-uutos sa inyo is bantayan ninyo yung lugar, no, sitahin, manita, but not to the extent na manakit kayo. Diba? Hanggat maaari yun yung iniiwasan. Okay? Kahit na sabihin natin makulit, talagang ganun. Normal yan eh. Sa mga ganyan, alam naman natin yan. Dito sa Pilipinas, marami talagang makukulit ng mga vendors. Aalis, kunwari, pero pag alis mo, bumabalik. 'Di ba? And yun nga, dapat maging makulit din kayo. Kung hindi nyo kayang makuha ng kulitan, bula-bulahin. 'Di ba? So, yung maximum tolerance toward sa mga ganitong bagay ang dapat pinaiiral. 'Di ba? Yun yung ano dun eh, ang problema doon. Makulit, kung sa makulit yan, wala tayong magagawa. Kailangan nila maghanap buhay. 'Di ba? So, may mga proper authority dapat na talagang mag-handle sana sa kanila and minsan hindi nagagawa. So, sa nangyari sa iyo, kuya, kahit saan mo tingnan, anong guard, no, medyo masyadong excessive na yung nagawa mo, no? Alam naman natin na tumutupad ka lang sa trabaho mo, pero hindi yan sinabi ng ah, management nyo or ng mga boss nyo, no, or OIC ninyo na manakit na kayo. Lalo nagtitinda lang naman siya. Ang naging problema lang makulit siya, no, which is given sa mga ganyang klase ng mga nagbebenta. Yun nga po, sabi niya, mabait daw yun. Mapagmahal, tahimik. Magiging mabait po talaga yun, tahimik at mapagmahal kapag naubos yung pasensya ko. Pero hindi ko pa rin ginawa. Nagpasensya pa rin po ako sa bata. Ah, Yun nga lang po, makulit, ayaw pong magpasaway. Ayaw sumunod sa sinasabi ko na umalis na, ayaw po umalis. Tapos yung paghatak po ng sampagitan nasira. Tapos pinaghampas po ko sa mukha. Sino po matutuwa sa ganun? Kami po bilang security, sumusunod lang po kami sa utos. Kasi, Actually, yung sampagita kaya naman nasira yun, sumabit sa kamay ni Manong Guard. Tapos, nahila niya. Nahila niya, hinila rin ng bata. Kaya yun, nasira ng tuluyan. So, nag-react yung dalaga. Ayun, pinagpapalo siya. Maigi nga, hindi. Yun yung sinasabi na at least, given some consideration kay Kuya, di ba? May baril siya, maigi, hindi nag-iinit ng gusto yung ulo niya. So, yun yung mga iniingatan dito. No? Yung talagang kakulitan ko, Kuya Guard, wala tayong magagawa. No? Ah, may mga dapat talaga kasing magbawal sa kanila dyan. Sa first place, kung titingnan natin, no, ay hindi naman dapat talaga nagbebenta sa kanyang sampagita yun eh. Ba normally sa mga simbahan lang nagbebenta yung mga yan eh. Ngayon medyo nag-level up, no, sa kalsada, sa mga mall, no, mga highway, may mga nagbebenta na kahit hindi nga linggo ngayon, may mga nagbebenta na ng sampagita eh. Diba? So may mga nagle-level up. Kaya dapat yung mga nasa ganitong klase ng trabaho, mag-level up din po kayo ng strategy ninyo kung paano nyo, ah, 'di ba? Hindi mauwi sa ganitong mga sitwasyon dahil medyo yung kakulitan ang problema. 'Di ba? Yun lang naman yung punot dulo nun eh. And it so happen lang na medyo hindi ganun kahaba. Siguro yung temper ni Kuya sa mga ganyang klaseng makukulit, yun, medyo hindi naging maganda. Ano? Para, actually sa side talaga ni Manong Guard yung magiging problema. Di ba? Dahil hindi niya masyadong nakontrol yung temper niya towards sa mga ganitong klaseng insidente. No? And to think na, kasi kahit sino, ang unang tingin dun sa babae na yun is bata pa. No? Tapos nakapang high school uniform pa. So isipin talaga na minor de edad yata at masyadong naabuso, no? Which is yun yung naging reaction initially ng mga nakapanood ng video na yan na minor de edad siya at child abuse yung ginawa niya ba pero sa tamang edad na eh. Nagkataon lang na yun lang yung pangbahay niya. Ang pangbahay daw ni Sampaguita Girl yan.
Pero complete nakasapatos pa. Ano siya, umuwi ba muna? Di ba? Umuwi ba muna siya sa bahay nila, nagpalit, tapos ang pinangpalit niya is yung high school uniform. And totoo yung sinasabi ni Manong Guard, may iba na ngayon, nagle-level up na nga yung mga ganyan. No? Kasi hindi na uubra ata yung mga nakasira silang damit, no? Mga mukhang kulubi talaga, tapos nagtitinda, mukhang di na effective eh. So iba yung diskarte ni Sampaguita Girl, no? Naka-school uniform siya. Yung nga lang high school uniform. Diba? Totoo yan, may mga ganyang modus ngayon. Hindi naman modus, diskarte, di ba? Iba't iba ng paraan ng diskarte kung paano mapansin, paano makakuha ng atensyon ng tao sa paligid. Di ba? So, medyo ibang klase yung atensyon na nakuha nila pareho at si Manong Guard yung naputukan. No? Kasi, yun nga, yung kakulitan ang hindi niya na-foresee na kahinaan niya. No? And siguro naman, we don't know kung si Manong Guard yung mas matagal na bang gwardya para yung mga ganitong klase is mapipikon kagad siya. Di ba? So, tuloy na. Ang trabaho namin, doon po kami sinusweldo. Sana naman doon po sa magulang. Sabi niyo magulang po kayo. Magpakamagulang po kayo. Huwag niyo po hahayaan ang anak niyo na magtinda kung saan-saan. Sabi nila, yung iba daw dyan, nagsusuot lang ng pang-uniform para lang kunyari nag-aaral. Pero hindi naman. Ganyan po yung nangyayari dyan sa harapan ng establishment na binabantayan ko. Yun, may natutunan po ako dun sa araw na yun. Sana pa may tutunan din kayo, mga magulang. Kayong mga magulang. Magpakamagulang po kayo. Kasi hindi lahat ng bata ay hindi papatulan. Kapag yan pinatulan, sasabihin nyo, mabait, tahimik at nakayahin. Yun lamang po, inuulit ko, pasensya po sa lahat ng mga nakapanood ng video. Hindi ko po yung ginusto, ay po sumusunod lang ako sa trabaho ko. Maraming pong salamat sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. So, yan ang kwento ng ni Kuya naman no, sa nangyari sa kanila ni Sampaguita Girl na nakulitan siya. Yun yung ano nun. Yun yung pinaka-reason nun. Nakulitan si Kuya, nainis, so nahablot yung Sampaguita ng bata, nung babae, and sa paghablot, nasira, kaya nagalit din yung vendor ng Sampaguita. Okay, so mabiblame ba natin talaga si Kuya? Well, kumbaga nasa kanya yung mas bilang parte ng trabaho niya is habaan yung pasensya. Mahabang pasensya talaga yung requirement sa mga ganitong klase. Dahil may mga bagay na alam niyo na hindi talaga dapat mangyari pero nangyayari no, dito sa Pilipinas. Tulad ng sabi ko sa inyo, yung Sampaguita dati, nandun lang yung sa may tapat ng Sibihan binibenta ngayon kung saan-saan eh. Ngayon, iba na rin yung estilo ng mga nagbebenta. Diba? And with regards naman doon sa about sa pagiging magulang, well, yun yung hindi natin masabi dahil katulad nga ng mga naging kwento ng iba, yan ay hindi naman sinasadya. No? I mean, hindi ka rin kagustuhan ng magulang na magtinda yung mga anak nila. It so happen lang na talagang kapos sila and nasa hustong gulang yung babae para mag-decide whether to magbenta or not. And mukhang kinalakihan talaga nila yun. Kaya naging part na ng pamumuhay nila yung magbenta. No? So, Manong Guard, salamat at nagpaliwanag ka. No? Dahil masyado ka nang napaprosecute dyan sa mga nangyari. Pero titignan natin sa perspective view, no? Doon sa dapat na mangyari, medyo nagkulang lang si Kuya. Oo, sumunod ka sa iyong pinag-uutos sa'yo, pero I'm not sure part yun yung medyo diba, masisipa mo yung bata. Hindi enough reason yung pagiging makulit niya para masipa siya. Yeah, so yun po ay opinion ko lamang, no? Issue lang po tayo, walang personalan, ha? Yan ay bawang mga opinion ko lamang sa mga nangyari dito kay Sampaguita Girl at kay Manong Guard na talagang nag-viral. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Bye-bye.